Apat na lalaki arestado sa paglabag ng Comelec gun ban sa bayan ng Midsayap, lalawigan ng Cotabato. Mga nagtitinda ng bigas sa lungsod ng Coronadal, hindi pa masusunod ang price ceiling ng bigas. At 13 PWDs nakatanggap ng tulong mula sa LGU Takuro. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soccer Gen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na mga paunay balita sa Soccer Gen Headliners ngayong Setyembre 1, taong 2023. Apat na lalaki arestado sa paglabag ng Comelec gun ban sa bayan ng Midsayap, lalawigan ng Cotabato. Narito ang ulat. Apat na kalalakihan ang naaresto ng otoridad matapos lumabag sa gun ban ng Commission on Elections sa Purok 1, Barangay Bual Sur, bayan ng Midsayap, lalawigan ng Cotabato. Nito lamang ika-29 ng Agosto kasalukuyang taon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Peter L. Pinalgan Jr., hepe ng Midsayap Municipal Police Station, apat na naarestong sospek na sina alias Suhod, 23 taong gulang, alias Farhan, 28 taong gulang, alias Nabil, 27 taong gulang, na kapwa naninirahan sa Barangay Dato Saudi Ampatuan, lalawigan ng Maguindanao, at si alias Hedar, 23 taong gulang, na naninirahan naman sa Barangay Sampulawan, bayan ng Midsayap, lalawigan ng Cotabato. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Pinalgan Jr., bandang ika-6 ng gabi nang dumaan sa checkpoint ng mga suspect sakay ng puting Toyota pick-up na kung saan pinara ng mga otoridad ang sinasakyan ng mga suspect dahil sa walang nakakabit na plaka sa kanilang sasakyan. At nang kumprontahin ng otoridad ang mga suspect kung bakit walang nakakabit na plaka sa kanilang sasakyan, ay dito na nila napansin ang isang suspect na may nakasukbit na baril sa likurang bahagi nito. Agad namang isinuko ng suspect na si alias Suhod ang baril nitong isang unit ng caliber 45 pistol na may kasamang magazine at kargado ng 7 bala. Kasabay ng pagsuko, iprinisenta rin ito ang kanyang License to Own and Possess Firearms o LTO-PF. Subalit inaresto pa rin ito ng otoridad na mabigong magpakita ng Comelec Gun Ban Exemption Certificate. Samantala, sa isinagawang follow-up search sa mga suspect, nasamsam rin mula kay alias Farhan ang isang unit ng caliber 45 pistol na may kasamang magazine at kargado ng 7 bala. At isang unit naman ng caliber 45 pistol na may parehong kasamang magazine at 10 bala ang nasabat naman kay alias Nabil. Habang isang unit ng Glock pistol na may kasamang 3 magazine at 42 bala naman ang nakuha sa pag-iingat ng suspect na si alias Hedar. Bukod pa rito, na-recover pa ng otoridad sa likod na bahagi ng sasakyan ng mga suspect ang isang carrier box, 2 unit ng Bushmaster, 6 na piraso na mahahabang magazine at 179 na live ammunition. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Midsayap Municipal Police Station ang 4 na suspect habang inihahanda ang reklamong isasampa sa kanya. Mahigpit na ipinatutupad ng Philippine National Police ang nationwide gun ban sa loob ng 90 araw na election period para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan election. Dahil dito, ipinagbabawal ang pagdala ng mga baril o iba pang
nakamamatay na armas sa mga pampublikong lugar, kabilang ang anumang gusali, kalye, parke, pribadong sasakyan o pampublikong sasakyan, maliban kung pinahintulutan sa pagsulat ng COMELEC. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Mga nagtitinda ng bigas sa lungsod ng Coronadal, hindi pa masusunod ang price ceiling ng bigas. Narito ang ulat. Uminit ang ulo ng ilan sa mga nagtitinda ng bigas sa lungsod ng Coronadal na sa kung paano nila masusunod ang ipinapatupad na price ceiling sa bigas ng Malacanang ngayong panahon. Sa pahayag ni Syra, isa sa mga vendor, sinabi nito na hindi pa nila masusunod ngayong panahon ang ipinapalabas na kautusan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil masyado umanong mataas ang kanilang kapital na magiging dahilan umano ng kanilang pagkalugi kung ibababa kaagad ang presyo ng bigas. Ayon sa vendor, nang mahigit 50 piso ang kanilang startup capital sa pagbili ng supply na kung saan malaking kalugian sa kanila ang 9 na piso kung agad umanong susundin ang 41 piso hanggang 45 piso na per kilo ng mga regular milled rice. Maaalala na ngayong araw, unang araw ng Setyembre, taong kasalukuyan, nagpalabas ng direktiba si Pangulong Marcos at nag-uutos na sundin ang lahat ng price ceiling, lalo na sa mga retailers. Inihayag din ito na dapat tutukan ng pamahalaan ngayong mga traders, suppliers at malalaking rice groups bago ang maliliit na negosyante gaya nila. Binigyang diin ito na hindi umano nila masusunod agad ang utos na ito ng Pangulo. Samantala, mananatili umanong lalaro sa 52 hanggang 58 piso ang bentahan ng bigas sa merkado. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, 13 PWDs nakatanggap ng tulong mula sa LGU Tacurong. Mayulat ang ating kaibigang Pericles Apicus Tignani. Umabot sa 13 assistive devices ang ibinahagi sa Identified Person with Disabilities o PWDs sa lungsod ng Tacurong noong ika-29 ng Agosto kasalukuyang taon. Ang pamimigay na ito ay inisyatiba ng City Government ng Tacurong sa pamumuno ni Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MD-DPA, na ipinadaan sa tanggapan ng City Social Welfare and Development. Ang pamamahagi ay sinaksihan ng mga kasapi ng sangguniang panglungsod na sina Honorable Geraldine Collado, SP Committee Chairperson on Social Welfare, Senior Citizen and Differently Abled Persons, Honorable Bernardino L. Umadhay Jr., Honorable Carlos Borromeo P. Segura Jr. at Honorable Harvey P. Legas. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga PWD matapos ibigay sa kanila ang mga kagamitang pantulong. Nagpatuloy naman kahapon ang ika-2 araw ng pamamahagi ng mga assistive devices. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.